isang araw pa lang ngayon. Amen po ba? Dapat lumagay tayo na tayo magtatagumpay ng 2026. Ang susi, lahat ng luma, hubarin na natin at magbihis tayo ng bago para 2026, bago na natin haharapin ang 2026. Sabi mo sa katabi mo, medyo tapikin mo, wala nang dadaing. Amen, wala nang dadaing. Wala nang magsasabi, wala akong pera, wala akong isasaing. Kapag ulitin ko, isang bagong bagay ang gagawin ng Diyos year 2026. Pumokus po tayo. Central idea. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Wala na ang dating Eddie, wala na ang dating Sally, wala na ang dating asset, wala na ang dating suling. Ang ibig sabihin, baguhin natin ang ating pananaw. Uulitin ko, mahaba pa, isang araw pa lang ng 2026. Amen. Transition, paano natin haharapin ang bagong panahon? Pastor, paano nga ba? Basahin natin yung text, Isaiah 43, 18 to 20. Ang sabi ng Isaiah 43, 18 to 20, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Amen. Huwag na nating alalahanin pa yung mga nagdaang panahon. Nangyari na yon. Pinagtagumpay na tayo ng Diyos. 19, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang bagong bagay. 2026. Ito ay nagaganap na, hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ko ng isang dadaanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Okay. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga otris sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hiniran ko. Ibig sabihin, lilinawin ko, nagpabukal. Ang ibig sabihin, may gagawin ng Diyos. Kalabitin may katabi mo, sabihin mo, may gagawin ng Diyos. Amen. Dito maliwanag sinabi, ilibing mo na sa libot at huwag nang alalahanin pa mga nangyari noong unang panahon. At sinabi rin, masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Amen. Mga anak ng Diyos, ano mang nangyari 2025, ilibing na natin sa limot at huwag nang alalahanin pa. Amen. Kung mga bagay na hindi kayo magkaintindihan, huwag mo na isipin yun. Isipin mo, may isang bagong bagay na gagawin ng Diyos. Mga anak ng Diyos, ano mang nangyari 2025, kalimutan na natin. At basta natin yung bagong bagay na gagawin ng Diyos 2026. Amen po ba? Tanong, nais mo bang gumawa ang Diyos sa buhay mo ng bagong bagay? Nagdeklara po ba tayo kagabi o pagkaraan ng makakainin na tulog na tayo? Alam nyo, kagabi, alakon na ba ng pagdideklara, sabi ko sa pangalan ni Jesus, year 2026, wala nang ma-hospital, wala nang magkakasakit, lahat ay magiging matagumpay na. Palakpakan po natin ang Panginoon, mas malakas na palakpak. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang susi, hubarin mo na ang mga lumang damit at magsuot ng bagong damit. Church, sa spiritual na buhay, ang gusto ng Diyos, palitan na natin ang mga lumang ugali, ang lumang pagkatao. Alisin na po natin to, baguhin na po natin. Roman number 1. Hubarin na ang luma sa ating mga karakter. Alam nyo, minsan, ang nagpapahina sa ating pananampalataya
ugali natin. Minsan madali tayong manghina pag natanaw natin wala nang kakainin. Madali tayong manghina pag kami nakita tayong tao katitisuran. Kapatid, uulitin ko, ngayon 2026, pumokus ka sa Panginoon. Isang bagong bagay ang gagawin ng Panginoon. Amen. Mga anak ng Diyos, sa bagong panahon, gusto ng Diyos, bago na tayo. Hindi tayo magbabago dahil ngayon lang. Baka bukas, eto na naman, unti-unti na naman. No! Manatili tayo na nakapokus sa Panginoon. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bago nilalang. Wala na! Alin? Ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Harapin mo yung tabi mo, sabihin mo, magbago ka na. Alisin mo na. Alisin mo na yung dati. Alisin mo na yung mga bagay na ginagawa mong hindi nagugustuhan ng Panginoon. Mga anak ng Diyos, lahat na nakipag-isa kay Kristo, dapat bago na at wala na ang dati. Example, kung 2025, yun, kaya ako mag-mensahe. Ulitin ko, example, kung 2025, lagi tayong late. Ngayon, 2026, baguhin na natin ang ating pagkatao. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, yung ulitin ko, tapos na po yung mga pataan sa oras. Amen. Kapatid, ulitin ko, ito na yung gusto ng Panginoon. Lumagay na po tayo sa tama. Amen. A, maging totoo tayong mananampalataya. Kapatid, may sumusunod sa atin. May tumatanaw sa atin. Pananagutan natin sila. Pag hindi natin sila nailagay sa tama. Mga anak ng Diyos, sa totoo lang, sana huwag kayo magtatampo. Ang Diyos ang nagbigay nito. Sa trabaho, ayaw nating malik. Bakit sa gawain ng Diyos? Lagi tayong late at lagi wala sa tama sa oras. Sa kaya ko dadaan, pagbaba ko ng pulpito. Pwede ko isama aking sarili. Pero kapatid, ulitin ko, tapusin na po natin ito. Umiiyak na ang Panginoon doon sa mga bagay na hindi natin nagagawa. Tandaan po natin sa bagong panahon, dapat nababago tayo. Kapag ang lumang damit ay hindi natin huhubarin 100%, ipagkakaila tayo ng Diyos na tayo kanyang tunay na anak. Totoo po yun. Hindi palakasan sa Diyos. Patamaan ng puso. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa trabaho, malayo pa oras, nagmamadali tayo. Sa gawain ng Diyos, ayaw natin lumagay sa tamang oras. Kapatid, takbo tayo. Tama na po. Ayaw na po ng Diyos ng ganito. Church, bagong panahon na gusto ng Diyos. Mabago na tayo sa karakter. Number 1, ano mang mali, 2025, itama na natin 2026. Ano ang sabi ng verse 18? Dito maliwanag sinabi, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa mga nangyari nung unang panahon. Kalimutan na natin. Yung nagawa natin 2025. Amen po ba? Mga anak ng Diyos, hindi na tayo mamamasahe. Madalas yung narinig ito. Hahakbang lang tayo. Bakit hindi tayo makalagay sa tamang oras? Mga anak ng Diyos, iwanan na po natin yung mga lumang ugali. Ang gusto ng Diyos, mga bagong panahon. Year 25, ang dami nating nagawang mali. Ngayon 2026, itama na po natin ang ating pamumuhay Kristiyano. Amen po ba, church? Baguhin na po natin ang ating pamumuhay Kristiyano. Ayaw po ng Diyos ng dating ugali o dating damit. Hubarin na po natin ang mga lumang damit. Magbihis na po tayo ng bagong damit. Example, kung noong 2025, halos isang taong ka
na hindi nababago ngayong darating na 2026, pabawiin natin ng Diyos. Pabawiin po natin ng Panginoon. Ang dami po natin pagkukulang. Amen. Worship leader, tingin kayo sa akin, huwag kayo magdaramdam. Salita to ng Diyos. Itama natin. Dapat ang worship leader na uuna. Amen. Yun naman mga member. Dapat po, andito lang tayo, ba't hindi tayo makarating sa tamang oras? 2 akbang narito, 3. Pero ang nangyayari, nagpapataan tayo ng oras. Amen. Bakit ganyan ang tanong niyo sa akin? Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sige, kalabitin mo. Pabawiin natin ng Diyos, 2026. Amen. Pabawiin natin. Ito yung gusto ng Panginoon. Number 2. Bagong panahon gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay. Verse 19, dito maliwanag sinabi, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay at gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog. Sa lugar na ito, gusto ng Diyos gumawa ng ilog na bubukal. Ang ibig sabihin ng gusto ng Diyos, pagpalain ka 2026. Isang bagong bagay ang gusto ng Panginoon para ikaw ay maging matagumpay. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Mga anak ng Diyos, ito'y mangyayari lang sa tao o Kristiyano na pababago ang buhay sa Diyos. Amen. Example, kung ikaw ay pababago sa Diyos at aalisin ang lahat ng luma sa ating buhay 100%, sa bagong panahon ay makakaranas ka ng bagong pagpapala. Tanong, nais mo ba sa bagong panahon, mabago ka ng susi, isuot mo ang damit sa bagong panahon? Amen. Alam nyo, kagabi, nagkaroon mo kami na-evaluate family. Sabi ko, magpakatatag kayo. Oras na kayo'y hindi pumoko sa Diyos at kayo'y nalaglag, hindi ko na kayo sagot. Church, ang lumang damit, pag ito'y nananatili at hindi mo hinuhubad, ito'y totoo, ito'y bumabaho at sumisira ng iyong katawan at dito nagsisimula. Alalayuan ka ng tao. Sige, tingnan mo, yung damit mo, huwag mo hubarin. Pag may nakatabi ka, lalayuan ka. Dahil amoy puto ka na. Amen. Ganun din po yung pamumuhay Kristiyano natin. Baguhin natin. Uulitin ko, baguhin natin. Hindi ako nagsasalita ang salita ng Diyos. Pagbabago to, number 1 pa lang. January pa lang. Amen. Hallelujah! Tandaan po natin sa bagong panahon gagawa ang Diyos ng daan para tayo makaranas ng bagong buhay. Amen. Hallelujah! Kaya ito nga po ang sabi mga bagong damit sa bagong panahon. Amen. Verse 18, dito maliwanag sinabi, huwag nang alalahanin pa mga nangyayari. Noong unang panahon, mga anak ng Diyos, lahat ng luma nating pagkatao, ilibing na po natin sa limot. Amen po ba? Example, kung 2025, marami kang dahilan sa pagsamba. Palitan mo na ito ng bagong pagsamba. Kapatid, uulitin ko. Ito, kapatan po tayo. Gusto ko naintindihan nyo. Ang linggo'y para sa Diyos. Hindi ko pwedeng i-text. Pastora, kasi nilakad ako. Kasi pastora, kapatid, ulitin ko, hindi kayo sagot ni pastora. Lalong hindi ko kayo sagot. Isa lang pag-pray ko, Panginoon, pakialaman mo ang buhay niya. Pag pinakialaman ng Diyos ang buhay nyo, para kayong ipo-ipo, iiko, at itatanong nyo sa Panginoon, Panginoon, anong pagkakasala ang aming nagawa? Iba na po ngayon. Wala nang bebehan. Hindi ko pwede sabihin, tahan na, Rebe, huwag ka nang umiyak. Ngayon, no, paluhan na. Ito yun. Balugbugan na po ngayon. Kung ayaw mo mag-ikot, problema mo yan. Hindi namin problema yan. Kung hindi ka pagpalain, hindi namin sagot yan sa Panginoon. Kayo ang may problema. Kaya hindi nyo maranasan yung buhay na walang hanggan. Mas malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen.
Wala na po dahilan sa pagsamba. Kung 2025, puro ka reklamo. Ngayong bagong panahon, ayusin mo lang yung pamumuhay Kristiyano. Eh kasi, may problema ako. Nagkautang ako ganyan, hindi ko mabayaran. Hindi problema ng Diyos yan. Problema mo yan. Amen. Wala na akong reklamo. Kung 2025, lagi kang late. Ngayong 2026, pabawiin mo naman ang Diyos at magbago ka na ng panahon at tinibing mo na ang palagi kang late. Tama na yan. Totoo lang eh. Di ba sa trabaho, ayaw natin malik. Lalo na po ako. Ang pasok ko alas 6 ng umaga sa barangay. 5:30 pa lang, nandun ako. Lapit ko na yun. Lalakarin ko lang. Pag may harapin ako, at sinabi ng nagbibigay ng somon, alas 5 po, may harap kayo. Dumating ka alas 5:30, iwanan kita. Kapatid, ulitin ko, iba ang harap sa Diyos. Iba ang harap sa tao. Magpakatotoo tayo. Number 1, ayaw na po ng Diyos ang dating pagkatao. Ang gusto ng Diyos, pagbabago. Mga anak ng Diyos, tapusin na po natin ang lahat ng ayaw ng Diyos sa ating mga pamumuhay Kristiyano. Tama na. Okay na po yun. Hindi po tayo pwedeng magreklamo. Hindi po tayo pwede kasi may ganito ako, may ganun ako. Kapatid, ulitin ko, ang oras sa Diyos, oras sa Diyos. Amen. Binigyan na po tayo ng pagkakataon. Alas 5. Amen. Dati alas 3, alas 5. Anong oras tayo dumating dito? Amen po ba? Papasok na po tayo sa 2026. Gawin na po natin yung gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Mahaba pa. Agos pa lang bukas. Ganda pa, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Ang haba pa. Magpakatotoo tayo. Church, ang totoong lumalago sa pananampalataya o sa pamumuhay Kristiyano, yung lumalago at hindi nananatili sa lumang pamumuhay. Ang sabi ng Biblia, wala ang dating pagkatao at ngayon bago na. Bago, fresh ang 2026. Amen. Number 2, dito tayo magtatapos. Sa paglakad natin sa 2026, ano yung dapat nating baguhin para 2026 ay makapamuhay tayo ng puno-puno ng tagumpay? Mga anak ng Diyos, mag-evaluate po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Ako, nag-evaluate ako, sabi ko, Panginoon, ano ba pagkukulang ko? Panginoon, ano ba yung mga bagay na dapat maging matatag ako? Amen. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Mag-evaluate po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Hubarin na po natin yung late, luma na nagiging dahilan, kaya paulit-ulit na nagagawa natin yung ayaw ng Diyos sa ating buhay. Ngayon pong araw na ito, magsisi tayo at sasabihin natin sa Diyos, Lord, hindi another chance. Totoo mo kung baguhin. Iyon ang sabi natin, wala nang another chance. Ngayon, isa lang pamimilian natin. Hindi po ako nananakot. Ayaw mo maglingkod, maiiwan ka. Gusto mo maglingkod, magtatagumpay ka. Ayaw mo sumunod, bahala ka. Sumunod ka, magpapalain ka. Amen. 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 Ngayon pong araw nito, magsisis tayo. At sasabihin natin sa Diyos, hindi ho Lord, another chance. Hindi na po. Magbago talaga tayo. Amen. Alam niyo, ang sabi ko kagabi, Lord, gusto ko bagong buhay. Ayoko nang lagi na ako umiiyak. Kapag kami problema, umiiyak ako para kung bata. Ayoko na lang gano'n. Gusto ko lumalaban. Ayoko nang pahirapan sa pastor. Sabi pag may problema ako, umiiyak. Ako na medyo kung ang gusto ko, lumaban ako. Maging matatag ako. 2026. Gusto ko bagong pagkatao, bagong Eduardo, malakas, lumilipad, kahit may problema, hinaharap ang problema. Amen. Hindi papalayas. Amen. Gusto ko, maaga na ako sa church, hindi isang taon. Ako, late, isang taon ako late. Tingnan nyo, hindi nalagyan nata ng
ina wala ng cellphone. Kulang ang paghahanda. Hindi natin pwedeng iasa sa kanila. Dapat nakikiisa tayo. Ulitin ko, lahat magkaisa tayo. Hindi punahan. Dapat magpunuan tayo. Amen po ba? Walang nagkulang. Lahat tayo nagkulang. Amen. Kasi umuulan paano nang hindi uulan? Nung hindi umulan, ayaw mo umalis ng bahay. Amen po ba? Tayo po'y tumayo, tayo mawit sa Panginoon. At pag-awit natin, may gugupitin ko si Pastor Rosale. Number 1, gugupitin na parang cancer. May kunting ko diyan. Parang cancer, oras. Ito po na natin gugupitin. Pangalawa, lumang karakter. Tatlo, poverty. Pang-apat, sakit. Amen. Ulitin po natin ulit, pusong dalisay. Taas mo yung kamay mo. Kapatid, walang tama. Ngayong hapong ito, lahat tayo mali. Gusto ng Panginoon, itama natin ang ating pamumuhay. Itama natin ang bumuhin gusto niya. Yes, Lord. Pusong dalisay ang ating nais. Nalikay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang ating nais. Nalikay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong kapal na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y palalagan. At dugo'y magpupuri sa'yo lamang. Isang pusong dalisay, pusong dalisay ang aming nais. Nalikay mo, Diyos, para sa akin. Pusong taas natin ang ating kamay habang tumutulong from instrumentally. Kapatid, uulitin ko. Hinaharap natin ang 2026. Magpagong buhay tayo. Lumakay tayo sa tama. Alisin na natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, pumokus tayo. At ang gusto ng Panginoon, malakaran natin ang 2026 na matagumpay tayo. Walang anumang bagay na nakakahadlang. Kapatid, sa gabing ito, nais ng Diyos palayain tayo doon sa mga bagay na nagpapahirap
sa ating buhay spiritual. Gusto ng Panginoon maging malaya tayo sa bawat buhay natin, sa bawat paghakbang natin. Kaya sa gabing ito, kapatid, ulitin ko, tanggalin na natin yung mga lumang pagkatao. Tanggalin na natin yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, year 2026, lumakad tayo sa tama. Kapatid, napakahaba pa ng lakbayin. January 1 pa lang, 2026, dadaan pa maraming buwan, dadaan pa maraming panahon. Ang gusto ng Panginoon, maging tama tayo. Ayaw ng Diyos na parang ang ating pagiging Kristiyano ay tirang bahaya na. Kapatid, lumagay tayo sa tama. Kung meron minsan, kinatatakutan tayo. Natatakot tayo sa mga tao natin kaharap. Bakit sa Diyos hindi tayo magkaroon ng takot? Sige, taas mo yung kamay mo. Gusto ng Diyos, makalaya tayo sa gabi ito. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah. Kapatid, sa gabi ito, lahat ng bagay puputulin ng Diyos. Paging yung oras, na lagi tayong pataan sa oras, wala tayong tamang direksyon sa oras, puputulin ito ng Panginoon. Paging yung mga sakit at karamdaman, puputulin na ito ng Panginoon. Wala nang mga hospital 2026. At magiging malakas sa pangkatawan, magiging mga kahirapan, puputulin na ito ng Panginoon. Papalitan na ng Panginoon ang paglilingkod. Kaya kapatid, sa mga pagkakataong ito, nais ng Panginoon na makalaya tayo. Habang tumutugtog ka instrumentalist, gugupitin ni Pastor Sandy. Panginoon, palayain mo kami. Palapakan po natin ang Panginoon. Panginoon, tapusin na ang lahat ng mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, magsimula tayo sa araw na ito. Meron mang pagkukulang, meron mang kamalian, meron mang bagay na isinaalang-alang, pero ang nais ng Panginoon, kalimutan ang nakaraan at tignan mo ang gagawin ng Lord sa ating hinaharap.
Gaya ng sinabi ng Panginoon sa Isaiah 54. Ang sabi niya sa 9 or 10, hindi na siya magagalit pa. Hindi na siya magpaparusa pa. Katulad ng pangako niya na hindi niya naglilipulin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit may sinabi ang Panginoon, ang lahat ng mangyayari sa buhay mo ay ayon sa ginawa mo. What you sow, you will reap. Kung nais mo ng pagpapala, gumawa ka sa upasan ng Panginoon. Maglingkod ka. Kung ayaw mong maglingkod, huwag kang umasa ng pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Maraming bagay ang nais ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Kung nais lang niya, ibuksan mo ang puso mo. Ang isipan mo sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Huwag kang manatiling attender lang. Huwag kang manatiling taga-upo lang. Huwag kang manatiling na tagapakinig lang. Nilikha ka ng Panginoon para sa Kanya, para maglingkod sa Kanya, para magpuri sa Kanya, para gumawa ng mga bagay na kamanga-manga, para sa kaluwalhatian ng Kanyang dakilang pangalan. Kung hindi ka susunod, ikaw ang mananagot sa buhay na pinili mo. Sige, sa oras na ito, kung nais mong mabago ang buhay mo, kung nais mong maiayos ang Diyos sa buhay mo, umpisahan mo ngayon. Katulad ng pagputol kanina doon sa mga sumpa. Katulad ng mga kinapit natin kanina na bunga ng ating kapabayaan at ng ating mga kamalian. Sa oras na ito, magdideklara tayo. Magdeklara ka na bunga ng iyong pananampalataya. Hindi ka mag-aalinlangan, hindi ka magdadalawang isip, hindi ka mag-iisip na kung ito ba'y mangyayari o hindi. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga mangyayari kahit hindi mo pa ito nakikita. Sa oras na ito, kung meron kang kahilingan sa Panginoon, kung meron kang nais mangyari sa buhay mo itong 2026, salitain ang labi mo, panampalatayanan mo, lakaran mo, at patuloy na gawin mo ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon, magtatagumpay ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige, sa oras na to, may humihiling na nais mabago ang buhay niya. Ang nais niya ay magkaroon ng mabunga at mayabong na pamumuhay. Ang nais mong umunlad ang iyong kabuhayan. Pero ang nais ng Panginoon, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Sisikat ang araw sa buhay mo. May dumating mang bagyong sasamahan ka ng Panginoon. Maraming pagsubok ang daranasin ng tao. Pero meron tayong malaking Diyos na kasama natin sa bawat pagsubok. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, di ka malulunod. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Lord, ang bawat isa na may kahilingan sa iyo, may nagnanais magnegosyo, nagnanais yumabong ang kanilang kabuhayan,
nagnanais magkaroon ng tahanan, magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan. Merong nagnanais magkaroon ng magandang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero tandaan mo, lahat ng bagay na yan ay pansamantala lang. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng yan kung maglilingkod ka sa Kanya. Ngunit kung uunahin mo ang mundong ito, sayang ang pinagpagalan mo. Sayang ang pinagpaguran mo. Ang nais ng Panginoon, maluwalhati siya sa buhay mo. Kaya sa oras na ito, sige, ibigay mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Speak with your faith. Faith is not silence. Hindi ito tahimik. Ang pananampalataya ay sinasalita, ginagawa, nilalakaran, pinaninindigan. Hindi ka mabubuwal ng mga pagsubok. Hindi ka ipapagsak ng anumang kabigatan sa buhay. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, lalakad ka at tatakbo ka, lilipad ka katulad ng agila, sapagkat ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Ang Diyos ang magbibigay ng mga bagay na nanaisip mo sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy ka magministeryo sa buhay ng bawat anak mo. Ano man ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon. Batid mo ang kanilang puso. Batid mo ang kanilang isipan. Batid mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. At alam mo, Panginoon, ang kanilang paglakad sa mundong ito. Sinabi mo, Panginoon, ang pagpapala ay naaayon sa aming mga gawa. Kaya ang lahat ng gumagawa, lahat ng sumusunod, lahat ng naglilingkod, lahat, Panginoon, na nagbibigay ng buhay para sa iyo, ikaw na po, Panginoon, ang magbuhos ng masaganang pagpapala sa kanilang buhay. 2026, uumpisahan namin, Panginoon, ang totoong paglilingkod, ang totoong ang buhay na ninanais mo para sa amin. At ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati at madakila. Salamat po, Panginoon, purihin ka at dakilain ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Kapatid, ulitin ko, year 2026, para tayong agila. Amen. Katulad ng mga agila. Amen. Tayo rin Hallelujah.
kami sa parada ng tagumpay. Nangunguna ka at sumusunod kami na binabandera namin ang pangalang Jesus na punong-puno ng tagumpay, punong-puno ng pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Nakapulo po tayo. Praise. Ayan. Isa pong mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Tayo po ay tunay na pinagpala sa buong nagdaang 2025 at asamin po natin na ang magsigit pa pagpapalang ibibigay ng Diyos sa 2026 kung tayo naman po ay tapat na nagbibigay para sa ating Panginoon. Amen. Sige, tayo po ay manalangin sa ating pong ikakaloob. Tunay nga o Diyos, maraming salamat sa mga kabutihan mo, Panginoon, sa katapatan mo sa amin, O Lord. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, ipinabayaan, Panginoon. Wala ka namang parte sa anumang aspeto, Panginoon, aming buhay na iniwan mo kami, Panginoon, o hindi mo kami tinulungan. Lord, wala kami, Panginoon, maireklamo sa iyo, Panginoon. Tunay nga na ang iyong pag-ibig ay sapat sa bawat isa, lalo na sa pagpapala, sa mga kailangan. Di ka nagkulang, O Diyos. Salamat, salamat Panginoon, at patuloy ka namin, O Diyos, bibigyan ng kapurihan at kalwalhatian. At sa aming pagkakaloob, tunay nga, Lord, na ang nais po namin, maibigay po yung nararapat para sa iyo, Panginoon. Ayan mo, Lord, na sa aming pong mga desire, sa aming desire na aming mga puso, Lord, magpagkaroon ng katagumpayan sa taong ito, Lord, at ang higit sa lahat, ang lahat ng iyong mga anak na narito magkakaloob at patuloy, Panginoon, na pagtagumpayin mo at bigyan mo ng kasaganaan, lalo, Panginoon, sa taong ito, ang iyong mga anak na patuloy nagkakaloob ng tapat sa iyong gawa, para sa iyong gawain. Nais po namin, Panginoon, magbahagi, Panginoon, maging kabahagi kami, Panginoon, sa iglesia ito, sa pag-support, Panginoon, financially, Lord, spiritually, Lord God, sa anumang aspeto, Lord, ng aming pagpaglilingkod. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito. I-bless mo ang bawat isa. Patuloy, Panginoon, ang proteksyon at patuloy na pagpapalat, biyaya, Panginoon, na ibubuhos mo sa iyong mga anak. At patuloy, Lord, ang iglesyang ito, hindi mo alisan ng tingin. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, financially, spiritually, materially, Panginoon, sa mga lingkod mo. Ikaw, O Diyos, ang magpala sa kanila pong pagmiministeryo. Salamat, Panginoon. Mapurihan ka at mabigyan ka ng marangalan sa aming pagkakaloob. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa January, yung kalendaryo natin natiklop. Sa January 16, ayun, sa January 16 po, meron po tayong overnight prayer. Dito po, gaganapin po alas 10 po ng gabi hanggang 17 umaga. January 18 po ay ating anniversary sa lugar ng Galahapmay, 9th year. 9 na taon na po yung Galahapmay natin at purihin ng Panginoon talagang still, sabi nga talagang nagpapatuloy at
nandun pa rin yung ating mga kapatiran. And 19:20, meron po tayong overnight prayer, planning. Meron po tayong planning at may nakausap po ako na para mas malapit, para sa mga buntis at mga anak. Malapit lang po siya, malapit lang po sa SM. Yun nga lang po, medyo masikip siya. Pero siguro naman yung mga matutulog may pwesto naman para matulog. Pero yun nga, kung kumbaga sa planning lang naman ang purpose natin para makapagplano tayo ng maayos sa isang lugar na talagang walang makakagulo. Walang mangi-istorbo at talagang tayo-tayo lang. So yun ang kailangan natin. 19 and 20 po yun. And sa January 31, bakit 31 yun? January 31, Sabado. Sabado nga. Sabado anniversary ng Batangas. Sabado na. Okay. Ngayon ko lang nalaman, ngayon ko lang nakita January 31. So, yun na yung anniversary ng Batangas, January 31. So, siguro i-clear natin, Pastor, kasi at ang alam ko sa kanila is 4th Sunday sila. Pero bakit naging 31? Pero 31 daw no? 31. Sabi ni Pastor Bethel, 31 daw. Okay. Sige po, alamin po natin. Pero January 31 po, ayan, papuntang Batangas. Maganda na po ang bawat isa para sa pamasahe papuntang Batangas. And hindi lang po yun, meron pa po papuntang Bolinao. So yung papuntang Bolinao, hindi pa po namin alam kung kailan po natin may schedule. Pero yung mga gusto pong sumama, mag-ipon na po ng pamasahe papuntang Bolinao. Yun lamang po muna. Sa January po muna tayo after po ng planning, tsaka po natin malalaman yung para sa isang taon ng ating iglesia. Amen. Salamat po doon sa ating mga nakarang mga gawain ng 2025. Sa lahat ng mga naging kaisa, kasama, katuwang, kaagapay, katulong ng iglesyang ito. Salamat sa bawat isa. Salamat sa inyong buhay. Salamat sa mga biyaya na inyong ibinigay sa iglesyang ito. Marami tayong napagtagumpayan. Marami tayong naabot. Maraming nangyari. At marami pang mangyayari sa ating iglesia. Kaya salamat. Ang Diyos na ang magpala sa bawat isa sa inyong mga ginawa. Ang sabi nga ng Panginoon, kung ano ang iyong ibinigay ay siyang ibabalik ng Panginoon ng higit pa sa iyong inaasahan. Kaya kung malaki ang nagbigay mo sa Panginoon, malaki ang ibabalik ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagbigay ng buhay sa Panginoon, ang buhay mo ang aayusin ng Panginoon. Kaya nga, ito na yung panahon, ibigay na natin yung the best natin sa Panginoon. 2026, maglingkod na tayo ng totoo sa ating Panginoon. Amen! Sige po, tinatawagan ko si Ate Remy para sa ating closing prayer. Yes, Lord. Kaya po, Panginoon, sa gawin ito, maraming salamat, dakilan Diyos. Salamat po, Panginoon, kapastaman mo po, Panginoon, pagkumain ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat mga narinig po namin, ang mga mensahe kayo, nagmumula sa'yo. Lord, kaya po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord, alam po namin, Lord, ikaw ang magbago, pero Lord, alam po namin, kami pa rin po, Panginoon, ay iyong sasamahan sa aming mga pagbabago. Sa buong taon na ito, salamat po, Panginoon, sa mga naranasan po namin, Panginoon, sa buong 2025 at sa pagpasok nito, 2026, alam po namin, may gagawin ka po, Panginoon, sa bawat isa. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa mga mensahe nito. Kaya po, Panginoon, ikaw ang magpala sa iyong anak na ginamit, Panginoon, bawat salita, Panginoon, na lumabas sa kanyang labi, Lord, maging pagpapala sa bawat isa sa amin. At sa aming lahat, Panginoon, sa aming mga pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan. Kaya po, Panginoon, presensya mo po kayo kasama po namin. Lord, proteksyonan mo ang bawat isa. At kaya po, Panginoon, sa ulan na ito, Lord, alam po namin na ikaw ang Diyos na magpagdong sa mga ulo namin sa aming buhay upang hindi po kami, Panginoon, makakaranas ng mga bagay na dahil sa aming pag-uwi. Kaya, Lord, maulan ang pag-uwi. Salamat po, Panginoon, protection ang manggagaling sa iyo. Kaya po, Panginoon, sa aming, sa iyong anak ng uuwi, Panginoon, sa malayong lugar. Ikaw din po, Panginoon, sama sa kanya. At ikaw, O Diyos, ang magpala sa kanyang buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, sa gabi ito. Kaya po, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang mapurihan. Ikaw, O Diyos, ang mabigyan ng karangalan.
at tanging sa iyo lamang ang pagsamba sa gabing ito sa tanging pangalan na ito. Amen. Dumako po tayo sa benediction, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang biyaya, Panginoon. Ang aming po natanggap. At ngayong gabi, Panginoon, ito ang simula ng aming paglilingkod. Kaya, Panginoon, hayaan mong sa pangalan ng makapangyarihan ni Jesus, ibaba sa akin namin pag-ibig naman na walang kapantay, pag-ibig ng anak, at higit sa lahat ang pag-ibig ng Santong Espiritu at ang basbas ng Panginoon. Sumami lahat. God bless you. Happy New Year po.